minutes na po, makalipas ang alas 12 ng tanghali. Kwentuhan kayo ng kwentuhan dyan eh. Panay ang tawag sa atin eh. Pambira kayo. Alam mo naman, masama magalit yan. Iiwanan tayo niyan. Pag iniwanan tayo, wala kayo sa ere. Pag nagagalit yan, delikado. sumasakit kaso-kasuan yan. Delikado tayo. Okay, tuloy-tuloy na po tayo. At siyempre, tuloy-tuloy po ang pag-atid namin sa inyo ng mga balita ngayong araw na ito na... Friday! Ay, hindi pa. Tuesday Martes pa lang. At ika-17 na po ng buwan ng Marso. At siyempre, mamaya malalaman natin kung wala nang lamig. Wala na ba lamig? Meron pa? O meron pang konti? Malalaman natin yan mamaya. Habang patuloy kami mag-atid sa inyo ng mga pangunahing mga balita at report mula pa rin sa mga agapay natin ang buong na reportorial team ng DWIZ Radio at Ali 23 TV. Dito pa rin sa ating Martes na pagdatanghal ng Senyor Balita! At nangunguna sa ating mga, siyempre headline na tayo. Tingnan muna natin ang mga nangunguna nating mga balita. Ang ating headlines, bagong guide ng provisional fare hike sa halos lahat po ng PUB. Inilabas na po ng LTFRB Transport Group. Nakukulangan pa rin talagang hindi, you cannot satisfy them. Mahirap talaga. 3 minutos na, makalipas ang alas 12 ng tanghali. Senyor Balita! Yung pong pamamahagi ng cash assistance ng DSWD, dyan po sa ating mga tsuper na epektado ng super big time oil price hike. Ayan, isinagawa na rin po sa iba pang lugar sa Metro Manila. Wala bang stampede? Wala naman, sana. Wala naman yung gulo-gulo, basta nasa ayos lang ang pila, ha? Okay. Senyor Balita! Daming puro bigayan, ha? Presyo ng bigas. Ano naman? Bakit? Ano na nangyari? Ano Epektuhan ba? Ano nga ba? Namimiligro din? Na tumaas dahil po sa epekto ng malakihang dagdag presyo sa krudo ayon po sa Grecon. Nako, talaga din naman. Kala ko makakalusot tayo sa 2020. Hindi, tataas pa rin. Senyor Balita! Sa gitna naman ng sunod-sunod na malakihang pagtaas po ng presyo ng krudo, ang pamasahe, siyempre, mga bilihin. Ay, gusto ko yan. Sige, tuloy mo, senyor. Gusto ko yung nababasa ko. Ayaw ko ituloy eh. Hindi, tuloy mo. Presyo ng krudo, dahil wala ho, nang malahon, hindi Tama. natin mapigilan. Ang pagtaas ng bilihin. Kaya, tuloy mo. nananawagan po si Daryl. Yan! Tama! At ng ilang grupo ng mga manggagawa ng dagdag sahod. Yan! Senyor Balita! Ito na naman, bakit ba ganyan? Mahigpit na pagpapatupad ng polisiya kontra hazing sa loob ng PNPA. Tiniyak ng PNP chief. Talaga? Makakaya natin alisin yung hazing? Kahit na nga sa PMA, hindi nga maalis-alis eh. Dito pa sa PNP. Kami nga dito sa fraternity, di maalis-alis. Sa PNP pa. Sana Sana totoo yan PNP chief Okay. Senyor Balita! 6 minutos makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ngayong araw na ito ng siyempre Martes. Ika-17 ng buwan ng Marso. Bago po namin ihatid sa inyo ang mainit-init na mga balita natin, mga detalye. Siyempre, ihatid muna namin ang weather, you like it or not. Yan na. Ito na. Alamin na natin. Ang weather natin, hindi naman tumataas yan. Hindi yan pipila yan. Hindi yan bibigyan niya ng ayuda. Yan. Wala tayong problema dyan eh. Kaya yun lang ang kagandahan sa weather. Alamin na po natin ang mga weather report mula sa ating weather reporter mula po sa aming kasamang El Bonito, Daryl Dustin. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report.
Buenas tardes sa lahat ng mga public utility driver. Ba, ang dami mo nang at saka sa mga manggagawa. Ayun. Ang dami mo tatamaan natin sa mga tricycle wag driver. na natin pahala tayong sa sahod. Sinabi ko lang mga manggagawa. Manggagawa. Kaya naman Okay, wala okay, naman ako okay. sinasabi Wala ka sa pala sahod. sila. Sorry, Mga sorry, manggagawa, mga drivers sa taxi, I invoke mga my jeepney. apology, Mr. Chairman. I invoke my apology, Mr. Chairman. Accepted. Okay. Yun, Para yung mga manggagawa natin na kumakayod araw-araw, magandang Ayan. tanghali sa kanila. Ayan. Oo. You have now the floor to Okay. to tell them about The our weather. Okay, I come to you in privilege. Bahali talaga. May everyday privilege. Di mo ba na kanina, naririnig ko si Lady G eh. Ano? Di mo narinig si Lady G kanina? Nandito? Oo. Nag-report? Tumatawa eh. Oo. Nag-report? Hindi. Ayun oh. Ano? Umalis na, may tawa pa rin eh. Sa lagay po ng ating pala, Gia! Bumalik ka na dito! May kliyente na rin, life balance! sa life balance tuloy natin. Sa lagay po ng ating panahon, isa lang, senyor, ang weather system natin at yan ang, take note, mahinang amihan. May amihan pero mahina lang. Mahina na. Pahina na ng pahina ito. Pahina ng pahina. Hanggang kailan yan? At inaasahan natin by tomorrow or Thursday, Wala na. mag-a-adios patria adorada na ng pansamantagal ang amihan. Okay. Pansamantagal, ibig sabihin wala nang bugso. Okay. Wala nang paglakas. Mga October o November na siya ulit babalik. Ayun. Sure ka raw? Oo naman, sure ako. Sure ka, November, December? Siyempre, narinig ko sa report ng pag-asa. may climate change eh. Hindi. Ikaw nga nagsabi, nagbago na eh. Hindi ibig sabihin na lalamig ang panahon ng summer season, senyor, amihan kagad. Maring okay. may ulan, may thunderstorm, kasi pag nag-easterlies, posible yun. At saka sinabi mo, wala na rin La Linya, ha? Wala na, wala na. Ayun, sure ako doon. Wala na, ha? Pag tinanong niya ako, bibigyan ko siya ng report. Okay. So, El Nino tayo. Wala pa, neutral. Wala rin. Ang Wala sabi rin. ng pag-asa, Okay, neutral okay. muna tayo. Okay, Ayan. sige, neutral. Umiiral po ang amihan, ang mahinang amihan sa malaking bahagi po ng Luzon na magdadala ng mga ulap na papawirin na may tsansa ng kalat-kalat na mga pag-ambon lamang. Pero sa nalalabing bahagi ng bansa, lalo na po sa Visayas at Mindanao, may mga partly cloudy to cloudy skies na may isolated rains at mahihinang mga pagkulog at pagkidlat. Dulot po yan ng tinatawag nating localized thunderstorms. Ang good news natin, wala pa rin tayong inaasahang bagyo o LPA hanggang sa araw po ng 24 sa buwan na kasalukuyan. Pero, senyor, ito mas magandang good news to. Alam mo, mapapahinga muna tayo doon sa concert natin Dahil sa susunod na 3 araw, May concert? hindi, yung concert natin sa ulan. Wala muna. Okay, Walang yun. concert. Kasi sa 3 araw, sa 18, 19 at 20, Metro Manila, Metro Cebu, Metro Davao, maganda at maaliwalas ang lagay ng ating panahon. Di ba? Libre kayong... maganda ang panahon sa Fairway. Salamat. Pinayuhan ko na kasi pati si attorney. Alam na ni attorney yun. Alam na. Maganda ang panahon sa Fairway at sa Fairview. Kasi ang Fairview sa Metro Manila. Sa Metro Manila, maglalaro temperatura. Pero, ano? Wala ba sa Parview? Sa Parview, pwede rin. Okay. Kung may paluan sa Parview, pwede rin doon. May kataasan na po, may significant change na sa temperatura. Kung dati ang lowest is 21 to 22, ngayon, mula Wednesday hanggang Friday, magiging 24 degrees na po ito hanggang 32 degrees sa Metro Manila, 23 hanggang 31 degrees sa Metro Cebu, at 23 hanggang 31 degrees din po sa Metro Davao. At senyor, Mr. Chairman, I would like to ask your confirmation to bring back the heat index. Mabigat yan, ha? I seek your approval. Okay. Yeah. I move to approval. Sige. Hindi niya masabi approval. I move to approve that motion, Mr. Chairman. I second the motion. Okay, so motion is approved. Ilabas na natin yung heat index natin para sa araw na ito. Ikaw wala ba kung nasa loob kami ng studio, nasa loob kami ng kongreso? Para nagka-practice tayo. Pero practice lang, ha? Practice lang Hindi po, tayo ha? po, Wala ko practice to, lang. hindi pa na. Wala ko to totohanan, na biro-biruan lang. Mr. Kumbaga sa ano, Operator- parang bahay-bayan lang. Ano lang to, drama-drama. Okay. Ayan. Mr. Operator, I move to, okay, ayan. Nagmo-move din yung graphics. Senyor, ito, pero seryoso tayo, ha? 40 degrees. Ayan, 40 degrees sa Cotabato. Ibig sabihin, Sobrang init na Extreme nararamdaman. yan. Extreme Sobra caution. na. Oo, Oo. ha? Sa Zamboanga, 38.
naku. Sa General Santos, 36. Yung So unang magkakaroon tatlo, na tayo ng mga heat index na meron yan, na ha? talaga, oo. Oo. Sa Davao, 35. Ano napansin mo doon sa unang apat sa inyo? Ang Luzon, wala pa. Ang Kasi Luzon- nalalaman ko lagi pag oras na heat index mo, Dagupan, Puro Luzon. Cagayan. Pero alam mo, ayun senyor okay. nagtatanong ka kung anong mga, sige, Dagupan, gusto mo malaman sa Dagupan. Ilan? Nasa 33 lang, hindi kataasan pa. Okay. Ang Metro Manila, 32. Ba? Mababa sa Metro Manila, Okay. ha? Sa ano pa bang mga lugar? Occidental Mindoro. Ang Occidental Mindoro, marami tayong mga intel na Ang taga-Occidental Palawan, Mindoro. ang Palawan nga pala. Ang Palawan, 33. Nakaranas tayo sa Palawan ng ano, di ba? Ng init, Ng init na matindi. Oo, Okay. 33. Pati sa Mindoro, 33 sila lahat. Nandun Okay. sila sa 11 lugar na 33 degrees ang heat index. At dun sa 34 degrees na heat index, karamihan po ito ay nasa may Palawan at Visayas and Mindanao area. So, nasa may southeastern portion ngayon, Senyor, ang tumbok. Ang critical, For now, oo. na mga init, At inaasahan natin over the next 2 to 3 days, maaaring umangat na yung init ng easterly sa malaking bahagi ng ating bansa. Okay. So, pinag-iingat na mga kababayan natin dahil baka mamaya kayo ay magkaroon ng heat exhaustion, Ayan. dehydration. Ayan ang mga sakit, ayan ang mga inaasahan nating mga disease, mga sakit na bulutong. Pwede rin yun. Tama, tigdas. tama. Ano pa? Tama. Ingat po, Ano pa ba? ano pa ba? Yung, Bulsa. Yung kagat ng lamok. Ano Di ba? yan? Dengue. May dengue yan, tiyak. Pero kadalasan ng dengue Bakit may sa dengue? Wala tag-ulan. nang ulan, Hindi, ah. tag-ulan ng dengue. Ikaw na. Sama na. Oo nga. Meron pa sakit dyan. Ano pa? Bulsa. Hindi, kasi sakit ng bulsa. Automatic na yan. Mag-outing kasi. Matic na yan. Matic na. matic na. Matic na Hindi yung, na pinag-uusapan yung laging pa. may sakit sa bulsa. Oo. Yan nga si engineer, laging nga may sakit sa bulsa. Hindi, walang sakit sa bulsa. May sasakyan niya yan eh. Ah? May sasakyan yan. Alam mo ano sasakyan yan? Ano? Doon sa in-auction. Balita ko, nag-bid daw yan, day off niya eh. O siya, sa ating sunrise at sunset, tumilak po ang manok! Kaninang alas 6:03 ng umaga at asahan ang paglubog ng araw. Ayan, mga patok din yan, mga baka, oo. Mahal na baka, no? Baka bumaba na ang presyo. Boss, May isa sana. pa akong baka. Oo. Baka naman. Tumaas. Oo. Sweldo. Baka naman madagdagan. Ayan. Alas maganda, 6:07. maganda ang salita mo niya. Baka naman madagdagan. So, Okay yan. wag na natin papalitan Hindi masyado yung sunset. malata. Puro Hindi masyado- baka, ha? Puro baka lang. Okay. Alas 6:07 po yan ng gabi. Yan ang muna aking latest weather report. Whether you like it or not, inabot na naman ng 10 minuto ang pagbabalita ko lang sa simpleng lagay ng panahon. Ako po si El Bonito, Darius. Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not. DWIZ Weather Report. Senyor Balita! Maraming salamat si El Bonito, Daryl Justin. Nagalit sa ating orasan, 14 minutos na. Makalipas ang alas 12 ng tanghali. Enter na tayo. Tuloy-tuloy na tayo sa mga detalye ng ating mga pangunahing mga umaribang balita. At sa mga detalye ng ating mga balita, 15 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali, aprobado na po ng Department of Transportation ang piso, naku piso pala, dagdag pasahe para po sa mga pampublikong sasakyan na ipatutupad sa Huwebes. Kailan yan? Itong darating na Huwebes? Marso 19. Tama ba? Ito ng Huwebes nito? Okay. Ayon po sa ahensya, ito ang mga sumusunod na fare adjustment na ipatutupad. Naku, naghihintay na yung ating mga empleyado at saka yung mga manggagawa natin kung magkano. Para po sa mga traditional jeepney, 14 pesos. Yan po. Para sa unang 4 na kilometro at karagdagan 2 pesos sa mga succeeding kilometers. May dagdag na 2 piso, ha? Okay. Abang sa modern jeepney naman, 17 pesos para po sa unang 4 na kilometro. Biyak talaga. Habang 2 pesos 40, may dagdago na naman para po sa succeeding kilometers. Yan. At para naman sa mga air-conditioned na Metro City buses,
Yung mga aircon, mahilig kayo sa aircon, wala tayong magagawa. Gusto natin, lalo na kung mainit ang panahon, magbabayad tayo ng 18 pesos. Aray. Sa una pa yan, unang 5 kilometro. Habang yung 2.97 naman sa succeeding kilometers. Aray ko. Sa mga provincial buses na tayo. Okay, dun muna tayo sa ordinaryo ng mga provincial buses. 12 pesos, senyora, mga amigos at mga amigas, sa unang 5 kilometro. At may dagdag na 2 pesos at 20 centimos sa mga susunod na mga kilometro. At para sa mga TNBS, 20 pesos po ang dagdag sa base fare. Kasi may base fare lang yan. Kaya madadagdagan po ng 20 pesos. At sa airport taxis, yung mga pupunta ng airport, 40 pesos na dagdag sa unang 500 metro. At samantala sa tinatawag nating P2P, point-to-point yan, di ba? P2P na buses, mga 15% increase. Batay po yan sa mga existing fare sa mga ruta niyan. Hindi yung namin alam ang mga existing, yung mga existing fare niyan. Anyway, pero dagdag po, 15% ang increase. O, tahan na baby, talaga tayong ganyan. Wala tayong magagawa. Epektado lahat, ano? Okay, 18 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Senyor Balita! Sisimulan na rin po ngayong araw na ito ng Department of Social Welfare and Development ang pamamahagi po ng 5,000 cash relief assistance para po sa mga tricycle driver sa National Capital Region na epektado ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Sana all. Pinangunahan po yan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian at ang unang araw ng payout sa makabagong San Juan National Government Center, dyan po sa San Juan City. At ayon po sa pamahalaan, layunin ng programa na agad na matulungan po yung mga tricycle driver na nahihirapan sa tumataas na presyo ng produktong petrolyo dulot po ng sigalot sa Middle East. At bagay ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapabilis ang pamamahagi ng tulong sa mga epektadong sektor ng transportasyon. At mag-iikot po din si Secretary Gatchalian sa iba pang mga payout sites sa Metro Manila upang personal na mabantayan ang distribution ng ayuda sa mga benepisaryo. Senyor Balita! 19 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. May report muna tayong tatanggapin mula kay Jelly Mendez dyan sa kamera. Kamera, nanawagan po sa mga miyembro, committee at kawani na tutukan ang mga panukalang makakatulong sa mga Pilipino sa gitna po ng pandaigdigang krisis. Detalyin po niyan mula kay Jelly Mendez. Jelly? Hiniling ni House Speaker Faustino D. III sa mga miyembro, mga komite at mga kawani ng Kamara na tutukan ang ating mga kababayan sa gitna ng pandaigdigang krisis. Ayon kay Speaker D, nananatiling nakatuon sa kabutihan ng mamamayan ang kapulungan na may malinaw na direksyon na kapakanan ng sambayanan ang laging mauuna. Inihalimbawa ni Speaker D ang pambansang pondo na pinakamahalagang batas na naipasa ng Kamara na masusing pinagtrabahuhan upang matiyak na ito ay maipapasa ng mabilis, bukas at patas para tugunan ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan alinsunod na rin sa nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Anya bukas ang pintuan ng Kamara na paglingkuran ng bawat Pilipino at siguraduhin na ang pondong inilaan ng gobyerno ay magagamit para sa mga programa, infrastruktura at serbisyong mararamdaman ng ating komunidad. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa himpilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat ang ating kasamang si Jelly Mendez dyan po sa kamera. Nagatid sa ating orason, 21 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali.
Samantala, nangako po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makakatanggap din ng tig 5,000 piso cash relief assistance ang mga Jeepney at Transport Network Vehicle Service o TNVS drivers sa mga susunod na araw. Ayon sa Pangulo, bagay po ito ng hakbang ng pamahalaan na upang matulungan po ang mga tsuper na lubhang naepektuhan po ng pagtaas ng presyo ng langis. At dagdag pa ni Pangulong Marcos, sa huling linggo ng Marso, ilalabas naman ng Department of Transportation ang fuel subsidy para po sa transport sector. Binigyan din ng Pangulo na patuloy ang paghahanap ng pamahalaan ng paraan upang maibsan ang gastusin ng mga manggagawa sa transportasyon. Senyor Balita! Ay report tayo mula kay Cely Ortega dyan po sa Senado. Memo ukol sa ipapatupad na work from home arrangement ng Senado, inilabas na po. Alamin natin ang detalye mula kay Cely Ortega. Bueno, Cely? Sisimulang ipatupad ng Senado ang work from home scheme at skeletal workforce arrangement para sa mga empleyado ng Senado sa April 16 o pagkatapos ng Holy Week. Ito'y bilang bahagi ng pagtitipid sa konsumo ng enerhiya o ng kuryente. Sa memorandum na in-issue ni Senate Secretary Mark Leandro Mendoza, nakasaad na ang ipatutupad nilang work from home at skeletal workforce ay naaayon sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na nag-uutos sa mga ahensya ng pamahalaan na mag-adapt ng hakbangin para sa matipid at mahusay na paggamit ng resources ng pamahalaan. Sa ilalim ng guidelines ng Senado, lahat ng empleyado ng Senate ay magre-report lang sa opisina tuwing unang araw ng Lunes ng buwan pagkatapos ay work from home na sa mga susunod na araw. Mag-ooperate naman sa ilalim ng skeletal force sa mga nasa pangunahing opisina tulad ng maintenance, security, medical, records at legislative service. Mula Martes hanggang Huwebes, skeletal workforce setup ang susundin ng iba't ibang tanggapan sa Senado kung saan desisyon sino sa kanilang mga tauhan ang papapasukin at sino ang mag-work from home. Para makatipid ang Senado sa konsumo sa kuryente, ang centralized aircon ay mag-ooperate lang mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa tuwing unang araw ng Lunes ng buwan kung kailan magre-report ang mga Senate employees at mula Martes hanggang Huwebes naman ay ilalagay lang sa 24 degrees centigrade ang tata. Ayon kay sa i-apply lang ang work from home setup na ito sa panahong nakareses ang sesyon ng Senado. Nakareses ang session ng Senado simula March 21 hanggang May 3. Ito sa Patrol 19, Cely Ortega Bueno, para sa yung pinametodong nakasa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Cely Ortega Bueno. Samantala, uli po tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpapatuloy naman ang pagbibigay ng fuel subsidy dito rin po sa ating mga magsasaka at mangingisda upang mapanatili ang produksyon ng pagkain sa ating bansa. Ayon sa Pangulo, mahigit 26,000 na magsasaka ang makakatanggap ng tig 3,000 na fuel subsidy mula sa Department of Agriculture. Samantala, higit na 26,000 na mangingisda naman ang bibigyan ng parehong halaga na tulong mula po sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources simula po Marso 19. Dagdag pa ni Pangulong Marcos, mahalagang suporta ng sektor ng agrikultura upang matiyak na mayroong sapat na supply tayo ng pagkain o ang pagkain ng buong bansa. Senyor Balita! Magbabalik kami sa mga karagdagang detalye pa rin ang ating mga balita ngayong araw na ito ng Martes. Samantala, bigyan na po na natin muna ang ilang mahalagang paalala. Oras natin, 25 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. That time check was brought 31 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. PCSO tatanggap po ng aplikasyon para po sa STL operations sa ilang lugar. Narito po ang report mula kay Ann Rodriguez. Inanunsyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO na tatanggap ito ng mga aplikasyon para sa Small Town Lottery o STL operations na nagsimula na noong March 14, 2026, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon hanggang March 30, 2026 ng alas 4 ng hapon. Kabilang sa mga lugar na bukas para sa aplikasyon ang Navotas at Valenzuela, Ormoc City, Dagupan City, Zamboanga City at Ilocos Sur. Samantala,
itinakda naman sa March 31, 2026, alas 10 ng umaga ang pagbubukas at evaluation ng mga aplikasyon. Ayon sa PCSO, maaaring bisitahin ang kanilang website o tumawag sa Branch Operations Sector Online na 8706-7571 para sa requirements at iba pang guidelines. Senyor Balita! Alam niyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Services Office o PCSO ay kawang-gawa? Kaya sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungang Pinoy sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil po sa PCSO, basta kawang-gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya, mayroong kawang-gawa. Senyor Balita! 32 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Nagbabalik si Jelly Mendez sa kamera. Yung nationwide transport strike ng grupong Piston, suportado po daw ng Makabayan Block. Yan po sa kamera. Detalye niyan mula kay Jelly Mendez. Jelly. Suportado ng Makabayan Block sa Kamara ang planong nationwide transport strike ng grupong Piston sa March 19 sa harap ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ayon sa Makabayan Block, lehitimo at napapanahon ang aksyon ng mga tsuper at operator na nabibigatan na sa epekto ng pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo, hindi makatarung ang polisiya sa sektor ng transportasyon at kapabayaan ng gobyerno. Para kina ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, Kabataan Party List Representative Renico at Gabriela Women's Party List Representative Sara Elago, makatwiran na ang panawagan at ipinaglalaban ng mga tsuper at operator. Tinawag ni Tino na panakipbutas ang paggawad ng emergency powers kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi tutugon sa tunay na sanhi ng krisis. Ipinunto ng grupo na mayroon ng nakabingbing panukalang batas sa Kamara na direktang magbibigay ng ginhawa at solusyon kabilang ang pagtanggal sa buwis na nagpalobo sa presyo ng krudo. Naniniwala ang Makabayan na ang kailangan ng taong bayan ay isang decisive legislation at regulasyon laban sa paghahanap ng pagkakakitaan at hindi discretionary powers na pansamantala, may pinipili at para sa political convenience. Dagdag pa ng mga kongresista, inutil ang paulit-ulit na paghingi ng dagdag na kapangyarihan habang hinahayaan ang mga kartel at deregulation na wasakin ang kabuhayan ng mga ordinaryong Pilipino. Naunawaan din umano nila ang hirit ng drivers at operators na magtaas ng pasahe bilang survival measure dahil nakakulong sila sa krisis na hindi naman nila kagagawan, kundi ng kabiguan ng administrasyon at ang agresibong paikidigma ng Amerika laban sa Iran na nagpalala sa epekto ng supply ng langis. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Jelly. Direktamente sa kamera, nagadit sa ating orasan 35 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Samantala, may report tayo ba rin mula kay June Samson ng ating Patrol 24. Duda sa mga tricycle drivers sa Maynila, nagdulot daw po ng kalituan. Alamin nga natin ang detalye niyan mula kay June Samson. June? Bahagyang nagkaroon ng kalituhan ng mga tricycle drivers sa pagsisimula ng pamamahagi ng ayuda mula sa Department of Social Welfare and Development. Ilan kasi sa mga tsuper ng tricycle ay hindi naabisuhan ng kanilang mga presidente ng TODA kung anong oras sila pupunta, kaya ilan sa kanila ay maagang pumila tulad sa District 3 na ang schedule ay mamayang hapon pa sana. Kaugnay nito ay patuloy ang paalala ng mga tauhan ng Manila Traffic and Parking Bureau sa mga tricycle drivers na alamin sa ang alamin ng oras ng kanilang schedule upang hindi mabala sa ginagawang pamamahagi ng ayuda ng pamahalaan. Paalala pa ng MTPB na kailangan updated at hindi expired ang mga driver's license sa mga tsuper ng tricycle upang makatanggap ng ayuda. Ang mga tricycle driver naman na may problema sa pangalan sa ipinasang listahan ng TODA sa DSWD ay hinihikayat na makipag-ugnayan sa kanilang presidente para agad na maresolba ang problema. Patrol 24, June Samson para sa impilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.
Senyor Balita! Maraming salamat, June Samson. 37 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Samantala, maaaring tumaas po ang presyo ng bigas kung magpapatuloy ang presyo ng langis. Ito pong binabala ng Grains Retailer Confederation of the Philippines o GRECON ay ito po ay sa gitna ng nagpapatuloy na kaguluhan sa gitnang silangan. Ayon po kay GRECON National Spokesman Orly Manuntag, kahit pa nagsimula na ang anihan ng palay, inaasahan pa rin ang pagtaas ng hanggang 2 piso kada kilo ng bigas dahil po sa logistic cost o gastos sa pagbiyahe ng mga naturang produkto. Sa ngayon po, nakikita po namin yung 2 piso po bawat kilo. Yung possible po na taas. Pero kung mas higit pa po dyan, nakikita namin siguro hindi naman siya tama sa panahon na ngayon. Kasi kung baka magkaroon ng speculation yun, kawawa naman yung mga kababayan natin. Sa ngayon po, sa pag-compute po namin, nasa 2 piso po yung nakikita po namin na tamang itataas po na presyo po ngayon. Depende po syempre po sa laki po ng presyo na itataas. Kailangan po namin ma-compute yan. Sa kabila nito, nilinaw pa ni Manuntag na nananatiling sapat ang supply ng imported rice sa bansa at magpapatuloy ang importasyon hanggang sa mga susunod na buwan. Sa ngayon po, yung sa supply po ng imported rice, tuloy-tuloy naman po na meron pong dumarating. Okay. Pakatunayan nga po, yung pong January, meron pong naibigay na 450,000 metric tons. Ngayon pong February, ganun din po. Ngayon naman pong March, April. At ito nga po sa March 23, pag-uusapan naman po yung para po sa Mayo po at onwards na importation natin dahil malapit na po yung after po kasi ngayon nag-harvest po tayo. Peak harvest po ngayon, itong March at April. So ito po yung sinasabi po natin na tulungan naman natin mga local nating farmers. At after po nito, papasok naman po tayo sa May, early lean months hanggang June, July. Ito naman po yung peak season po ng lean month season sa susunod po na quarter. Tinig ni GRECON National Spokesman Orly Manuntag sa panayam ng DWIZ. Senyor Balita! 29 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. May report si Jopel Pileño mula po sa Campo Grame. Zero tolerance policy laban po sa hazing sa loob po ng PNPA. Tiniyak po ni PNP Chief General Nartates. Alamin nga natin ang detalye ng balitang yan mula kay Jopel Pileño. Jopel? Iginiit ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na mananatili at mahigpit nilang ipatutupad ang zero tolerance policy laban sa hazing. Ito ang inayag ni General Nartates sa ginawang pagdalo sa ika-46th PNPA Grand Alumni Homecoming noong Marso 14 sa Camp General Mariano Castañeda, Silang, Cavite. Binigyan diin ng general na hindi tama na inaaresto at kinakasuhan nila ang mga lumalabag sa anti-hazing law, ngunit mayroon namang nangyayari na kalintulad na kaso sa loob mismo ng kanilang bakuran. Idinadagpa ng PNP Chief na dapat na magkaroon ng mahigpit na pagsasanay upang mahubog ng mahusay ang mga opisyal nang hindi nalalagay sa panganib ang kanilang kaligtasan. Ayon kay Police General Nartates, bahagi ng kanilang isinasagawang modernisasyon sa PNPA ang masiguro ang kaligtasan ng mga kadete at mahasa ng maayos pagdating sa pamumuno, disiplina at katatagan. Ito si Patrol 17 Chopel Pileño para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Jopel. 40 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. May report tayo mula pa rin sa Senado. Lokalang batas na magbibigay ng libreng financial education sa mga OFW at kanilang pamilya. Aprobado na po dyan sa Senado. Ang detalye mula kay Sally Ortega. Bueno, Sally? Matutulungan na ang mga overseas Filipino workers na maayos na mapamahalaan, mapalago at maprotektahan ang kanilang pinaghirapang kita sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Ito makaraang makalusot na sa ikatlo at huling pagbasa ng Senado ang panukalang batas na magbibigay ng libreng financial education sa mga OFW at kanilang pamilya. Sa ilalim ng panukala, isasama ang financial literacy seminars sa mga orientation program ng OFW tulad ng pre-departure orientation
Orientation Seminar, Post-Arrival Training Seminar at Pre-Migration Orientation Seminar, pati sa mga learning session para sa kanilang pamilya. Tatalakayin sa mga libreng seminar ang money management, pag-invest, consumer protection at entrepreneurship. Magkakaroon din ng online access sa financial advisors at certified counselor para matulungan ng mga OFW at kanilang pamilya saan man sila naroon. Ayon kay Senate Committee on Migrant Worker Chairman Senator Raffy Tulfo, mahalagang mabigyan ng sapat na kaalaman sa paghawak ng pera ang mga OFW. Giniit ni Tulfo na sa pamagitan ng pagpalaganap ng kaalamang pinansyal, mabibigyan sila ng kakayahang gumawa ng matalinong desisyon pinansyal, makakaiwas sa mga financial scam, mga kapamuhunan ng wasto at makakabuo ng financial security para sa kanilang pamilya. Ito si Patrol 19, Celly Ortega Bueno, para sa impilang metodong naka sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Shelly. Direktamente sa Senado, 42 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. At mula kay Shelly, dumako tayo muli sa palasyo ng Malacanang. Pangulong Marcos muling nagpapaalala na bawal pa rin ang paniningil ng graduation fees sa public school. Uy, malapit na nga pala mga graduation ngayon dahil bakasyon na, no? Malapit na ang bakasyon. At alamin natin ang detalye mula kay Gilbert Perdes. Gilbert? Muling iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa iba't ibang mga eskwelahan na mahigpit na pinagbabawal ang paniningil ng anumang bayarin sa mga mag-aaral, lalo na nga sa mga public schools. Sinabi ni Pangulong Marcos na kabilang dito ang mga kontribusyon na kadalasang sinisingil tuwing graduation season. Ayon sa Pangulo, layunin ng patakaran na matiyak na walang dagdag gastusin ng mga magulang at estudyante sa pagtatapos ng school year. Dagdag pa ni Pangulong Marcos, bahagi pa rin ito ng patuloy ng pagsisikap ng pamahalaan na gawing mas abot kaya ang edukasyon para sa bawat pamilyang Pilipino. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang Metodolas DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Gilbert. Samantala, nagprotesta po ang mga miyembro ng Anak Pawis at iba pang grupo ng sa isang gasoline station sa Quezon City bilang pagtutol sa malakihang pagtaas ng presyo ng langis na inaasahang mararamdaman ngayong linggo. Ayon sa mga ulat, posibleng tumaas ang presyo ng diesel mula po sa 19 pesos and 30 centavos hanggang 22 pesos and 30 centavos bawat litro na isa sa pinakamalaking pagtaas sa naitala. Nananawagan po ang mga grupo sa pamahalaan na magbigay ng agarang tulong pangkabuhayan sa pamamagitan ng pansamantalang pagsuspinde sa value-added tax at excise tax sa mga produktong petrolyo. Iginit pa ng mga pinuno ng Kilusan na mas epektibong paraan ito ng pag-aalis ng mga buwis na ito upang mapababa ang presyo ng langis kumpara sa mga kasalukuyang programang subsidy. Dismayado rin ang Anak Pawis na nilay mabagal at kulang na pamamahagi ng tulong mula po sa pamahalaan. Senyor Balita! Patuloy pa rin kayo sumusubaybay sa pinakadetalye ng ating mga tampok at mga pangunahing mga balita natin. Ngayong araw na ito ng Martes, babalik kami pagkalipas mo lamang ng ilang mahalagang paalala. Philippine Standard Time, 45 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Senyor! 49 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. May paalala lang po ang PAGCOR. Muling maghahatid ng saya ang Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR sa pagbabalik ng inaabangang 1K for 2M Nationwide Link Bingo event sa March 29. Pangungunahan po ito ng Casino Filipino Angeles ang nasabing bingo event at sabay itong lalaruin sa mga casino Filipino branches sa Bacolod, Cebu, Fuente, Grand Regal, Ilocos Norte, Iloilo, Mactan, Olongapo at Tagaytay. At hanggang 2 milyong pisong jackpot prize ang naghihintay po sa ikasampu at uling laro, habang 100,000 piso naman ang papremyo sa bawat isa sa unang 9 na laro. At sa halagang 1,000 piso kada ticket, makakatanggap po ang kalahok ng 4 na bingo cards bawat laro at valid dito para po sa 10 kapanapanabik na rounds. Ang Link Bingo Series ay bahagi po ng layunin ng PAGCOR na makapaghatid ng saya
at responsableng gaming experience sa mga bingo enthusiast. At para po sa karagdagang detalye, maaari pong tumawag sa 0906-574-1935 o 0927-804-0304 o 0917-843-0970. Maaari pong bisitahin at www.casinofilipino.ph o i-follow ang official Casino Filipino Facebook page para po sa iba pang updates. Senyor Balita! Sinipalpal naman ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Vigor Mendoza II si Manibela President Mar Balbuena hinggil sa fare increase. Kasunod ito ng pahayag ni Balbuena na kulang pisong dagdag pasahe sa traditional na jeep dahil po sa patuloy na pagtaas ng presyo ng nangis dulot ng kaguluhan sa Middle East. At ayon kay LTFRB Chairman Mendoza, hindi lamang 1 pesos ang tunay na dagdag pamasahe kundi umabot ito ng 2 piso kapag tiningnan ang kabuuang datos. Paliwanag pa ng LTFRB official kung susuriin ang dokumento, dating 12 pesos ang pamasahe, kaya't kapag ikinumpara sa kasalukuyang pagbabago ay lumalabas na 2 piso ang aktual na pagtaas. At nabatid na inununsyo ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na ipatutupad sa Huwebes ang pisong dagdag pasahe sa traditional na jeepney habang 2 pesos ang fare increase sa modern jeepney. Senyor Balita! May report tayo mula kay John Samson. Gas allocation ng mga DOJ executives, tinapyasan na ng 20% para po makatipid. Detalye mula kay John Samson. John? Senyor, binawasan na ni Justice Secretary Frederick Vida ng 20% ang gasoline allocation para sa mga opisyal ng Department of Justice. Ipinaliwanag ni Vida na ang hakbang na ito ay makakatulong sa pambansang layunin na bawasan at pipirin ang paggamit ng enerhiya. Iginiit ng kalihim na kailangang pahabain natin ang supply at resources na meron tayo sa Pilipinas. Pinaalalahanan din niya ang mga kawani at pamilya na magpakita ng halimbawa sa pagtitipid ng kuryente at gasolina, lalo na ngayong patuloy na tumataas ang tensyon sa Middle East. Patrol 24, June Samson, para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, June Samson. 53 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Samantala, nagbabalik si Jopel Pileño mula po sa Campo Crame. Inaigting na kampanya upang maiwasan ang mga kaso ng pagkalunod ngayong panahon ng bakasyon ay tiniyak po ng PNP. Alamin natin ang detalye mula kay Jopel Pileño. Jopel? Paiigtingin pa ng PNP ang mga isinasagawa nilang kampanya upang mapalawak ang kaalaman ng publiko sa pag-iwas sa mga insidente ng pagkalunod ng mga magtutungo sa mga beach at resort ngayong summer vacation. Sinabi ni PNP Public Safety Division Colonel Annalisa Makapinlak na sa pamamagitan nito mabibigyang paalala ang mga bakasyonista o beach goers ukol sa mga kinakailangang pag-iingat na dapat na isaalang-alang. Palalakasin din aniya ng PNP ang presensya ng mga pulis sa mga tourist destination para sa seguridad at kaligtasan ng publiko. Tuloy-tuloy naman ani Makapinlak ang maigpit na makikipag-ugnayan ng pulisya sa mga resort at beach management at mga lifeguard upang higit na paigtingin ang pagbabantay sa mga beachgoers o mga turista. Ito si Patrol 17 Chopel Pileño. Para sa impilang may todong lakas, DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Maraming salamat, Jopel. Senyor Balita! Samantala, tinanggi ni Energy Secretary Sharon Garin na nakakaranas na ng krisis sa langis ang bansa. At nilinaw ni Secretary Garin na sapat na supply sa ngayon at tanging ang patuloy na pagtaas ng presyo ang problema, bunsod na rin ng epekto ng sigalot sa Middle East. At aminado ang kalihim na hindi talaga makokontrol ng DOE o kahit ng oil companies ang international market. Maaari niyang sumirit sa 114 pesos per liter ang presyo ng kada litro ng diesel ngayong linggo dahil po sa ikalawang
sigwada ng utay-utay na malaki ang price increase na pinatupad ng mga oil companies. Ipinunto ni Garin na dahil sa deregulation ay walang rules kahit magkano ang itaas ng mga kumpanya ng langis, kaya iba-iba ang kanilang presyo. Sa kabila nito, tiniyak naman ng kalihim na sapat hanggang Abril o mahigit isang buwan ang fuel stockpile ng Pilipinas. Senyor Balita! Ronda Probinsya muna tayo. Dumako tayo sa Central Luzon. Fuel subsidy ng Pampanga LGU pinutol dahil sa krisis sa langis. 4 days work scheme epektibo na. Detalye mula kay Johnny Gole. Johnny? Yes, Senyor, tinutol na nga itong fuel subsidy para dito sa mga opisyal ng pamahalaan mula sa mayor, vice mayor, mga department heads at maging sa mga punong barangay dito sa Pampanga. Kasama na yung office of the mayor at vice governor at vice governor. Ito ay bahagi ng implementasyon ng direktiba mula sa Department of Interior and Local Government o DILG para magtipid ng enerhiya dahil sa nararanasang krisis sa produktong petrolyo. Dalangan ito sigalot sa gitnang silangan. Sa katatapos na pakikipagpulong nito si Pampanga Governor Lilia Pineda sa mga punong bayan, pinaliwanag nito ang nilalaman ng nasabing kautusan. Kabilang na rito yung 4 days work scheme para sa mga opisina ng lokal na pamahalaan, cross-cutting o cross-cutting of gas allocations, pagbabawal sa mga out-of-town seminars sa halip gawin nitong Zoom conference at iba pang paraang para makatipid sa produktong petrolyo. Kasabay nito, inatasan din nito ang mga punong bayan sa Pampanga na magsagawa ng sarili nilang price monitoring sa kanilang mga lugar na nasasakuban. Kabilang na rito ang mga gasolinahan o pangmasagkaan itong pananamantala sa kasalukuyang sitwasyon. Tinalakay din sa nasabing pulong ang tulong pinansyal mula sa kanilang Assistance and Crisis Situation Fund kung paano ito kailangan gamitin. Kailangan maayos at transparent niya itong release ng naturang pondo para sa mga sektor ng grabing apektado nitong krisis dala ng sigalot sa Middle East. Mula dito sa gitna Luzon, ito si Johnny Gole, Central Luzon Patrola. Nagulat ito lang ito ng WIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Salamat, Johnny. Direktamente dyan po sa Central Luzon. Balikan natin si Jelly Mendez dyan po sa kamera. Complainants ng ikatlong impeachment complaint maghahain ng na naghain po ng manifestation of waiver bilang tugon sa naging sagot ni BP Sara sa kanya sa mga reklamo laban sa kanya. Detalye mula kay Jelly Mendez. Jelly? Naghain ang mga complainants ng ikatlong impeachment complaint sa House Committee on Justice ng manifestation of waiver to file a reply laban sa Consolidated Verified Answer ad cautelam na isinumite kahapon ni Vice President Sara Duterte. Matatandaan na ang Sabaya et al. O grupo ng mga pari, madre at abogado ang nagsampa ng reklamo o yung ikatlong reklamo na idineklarang sufficient informant substance ng komite. Ayon kay Attorney Amando Ligutan, ang legal counsel ng complainants, ang manifestation ay opisyal na inihain sa pamagitan ng electronic filing kaninang alas 11:02 ng umaga. Nakasaad sa manifestation na hindi na sila maghahain ng reply sa tinatawag nilang non-answer ng respondent. Matatanda ang nabigo ang Vice Presidente na direktang sagutin at itanggi ang mga ibinabatong alegasyon laban sa kanya. Hindi rin nila na ipaliwanag ng Vice Presidente kung papaano ginastos ang 125 million pesos na confidential funds sa loob lamang ng 11 araw at kung saan napunta ang 612.5 million pesos na confidential funds. At sa kabila ng bigat na mga akusasyon laban kay VP Sara, wala siyang nabanggit sa kanyang reply para depensahan ang sarili. Maalalang sa naging tugon ni VP Duterte sa notice ng Justice Panel, kanyang ipinababasura ang dalawang reklamong impeachment dahil walang pinagkaibaan niya sa articles of impeachment laban sa kanya noon na idineklarang unconstitutional ng Korte Suprema, habang inigiit na pinagkaitan din umano ng due process ang Vice Presidente. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Jelly. Sumayin niyo po ang kabuang mga detalye at report ng ating mga balita ngayong araw na ito ng Martes.
At siyempre po, sa pangalan pa rin ng ating bubuo ng News and Operations Center, bago tayo magpaalam, patama quote muna tayo, hindi solusyon ang pamimigay kung ang problema hindi naman inaayos. Susunod na po, siyempre pa ang Tulay Pilipino. Makakasama natin dyan sina Tony Rose Gaida at Angelo Baño. Sa loob po lamang ng ilang sandali. At si Senyor Pacheco, may isang pa po nagsasabi, kami po ay nagbabalita ng tama, naglilikod ng tama. Adios! Hasta mañana! We'll find a way to face